Blessed be the name of the Lord. The book of Mateo chapter 11. Ang mga isinugo ni Juan na tagapagbautismo. Verse 1. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Verse 2. Nakabilanggo noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalita niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad. Verse 3, upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Verse 4, sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Verse 5, nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Verse 6, pinagpala ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Verse 7, nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Verse 8, bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuutan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Verse 9, ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Verse 10, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipapadala ko ang aking sugod na mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Verse 11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Verse 12, mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Verse 13, sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang mga kautusan ang siyang nagpapahayag tungkol sa kaharian ng langit. Verse 14, kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Verse 15, makinig ang may pandinig. Verse 16, saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila'y mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Verse 17, tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Verse 18, sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaliban ng demonyo ang taong iyan. Verse 19, nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tignan ninyo ang taong ito, matakaw, lasinggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Babala sa mga bayang ayaw magsisi. Verse 20, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, verse 21, kawawa kayo, mga taga-Corazin! Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Verse 22,
Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa sa inyo. Verse 23, at kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit? Ibabagsak ko kayo hanggang sa daigdig ng mga patay, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Verse 24, ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom. Lumapit sa akin at magpahinga. Verse 25, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihahayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Verse 26, Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Verse 27, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay, walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nahirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at natuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Glory to God, blessed be the name of the Lord.